Ayan, magandang gabi sa inyo mga kartyadan, ano. Ito may napanood ako kanina at nakakatuwa. Itong SMNI si Mr. Mike Abe, ano. Mukhang or tila yata si Banat Bay ang pinatutunguhan nito sa isang vlogger na hindi nakakaintindi ng batas. Isang askal dahil kahol ng kahol, walang laman siguro, ha. Tapos tinatawag si Banat Bay na Gcash vlogger nga dahil hingi ng pera sa mga viewers nito. Tapos syempre nasabi rin ni Mike Abe na pinag-iingat tayo sa mga Gcash vlogger na nangihingi ng pera, di umano ng pera. Natuwa lang ako kaya gusto kong panoorin ninyo. Hinggil kasi ito sa usapin ng Comelec hacking. So ibabalita rito na umpisa na yata or magkakaroon ng execution para sa Senate hearing nga sa pamumuno ni Amy Marcos. At pagkatapos nyo rin mapanood dito, ibibigay din natin yung konting komento natin dito. So hindi tayo ngayon gumamit ng microphone. Ganito lang kasi kararating ko lang eh. So panoorin nyo guys, nakakatuwa. Tingnan natin kung ano mangyayari. Meron pang isang issue ngayon dahil kahapon nakatanggap ako ng statement, official statement ni Senator Amy Marcos. At mag-iimbestiga na sila dun sa hacking issue. Ayaw nilang palampasin ng ganun-ganun lang. Kasi si Amy Marcos, kapatid ni Bongbong Marcos, yan ang chairman ng Committee on Suffrage and Electoral Reform and People's Participation sa Senado. So, ang oversight function ng Senado at Kongreso, gusto nilang i-exercise ngayon. Ibig sabihin, gusto nilang gamitin ito at ipatawag ang COMELEC, yung nag-expose na taga Manila Bulletin, NBI, DICT, at National Privacy Commission, yun ang mga ahensya ng gobyerno para imbestigahan ito. Kasi ayon ni Amy na ibabaliwala ito dahil ang sinasabi ng taga Manila Bulletin, sigurado sila na mayroong hacking, may nag-hack. Kasi may mga dokumento raw na nawawala. Ang sabi naman ng COMELEC, walang nawawala sa amin. So nakakalito, di ba? So pasok ang Committee on Suffrage and Electoral Reform. Thank you, Amy, kasi kahit Sunday kahapon alam naman tayo, kahit anong araw may balita na tatanggap galing sa opisina niya. Ayan, ang gusto niya mag-resume ang kanyang komite anytime kasi magbabalik na rin ang Kongreso at Senado ngayong araw na ito after na napakahabang recess. Magtatrabaho sila at yun ang isang gagawin. Iimbestigahan na ang hacking issue. Oo, tama dyan. Tama yan, Partner Mike. At nabanggit mo, ay babalik na pala yung session, no? This week. Right. Hindi lang sa Senado, kung Ngayon. sa Kongreso. Simulang araw. Today. At ilang araw na lang, ilang linggo na lang ang natitira para... But 3 weeks na lang, partner, kasi February 7 or February 6, dapat stop na sila. Ayun. Kasi February 8, official na ang kampanya. Yes. Official campaign na sa February 8. So, 2 days before yung kampanya, recess na uli ang Congress. So, 3 linggo na lang, more or less. Ano ngayon? 17? So, more or less, mga 3 linggo, pero kasama pa ang weekend nun. Ilang araw na lang actually ang trabaho ng Congress. Pero isisingit nila. Alam ko naman kahit nga naka-recess, pwede yung oversight function kasi yun ang power ng Congress at Senate. Yung oversight function nila, pwede nilang gamitin kapag ganito. So yan ako, inuulit natin, si Senator Amy Marcos ay hindi po mapipigilan yan. Gusto niya ay mag-imbestiga na yan po sa hacking issue dahil nga sa nakakalito at saka nagdududa yung tao, dapat mawala yung pagdududa para kapanipariwala ang ating eleksyon sa Mayo, partner. Although sabi ng ilan, Partner Mike, na fake news o totoo man yan, wake up call yan sa lahat, Partner Mike. Dahil mahalaga ang magiging resulta nga ng eleksyon na dapat walang pagdududa yung taong bayan. Alam mo yung mga fake news, ang nagsasabi na ng fake news, yung tinatamaan. Pagka totoo, sasabihin ay fake news yan. Yan ang malalang sakit ngayon. Nakita mo yung sa Manila, yung controversial na interview natin kay Alex Lopez. Hindi nila masagot ng matino, sasabihin nila fake news. Ay paano naging fake news? Mayroon nag-aakusa. Ay di, kung fake news, ilabas niyo yung totoo. Then mananagot si Alex Lopez kung hindi totoo yung sinasabi niya. Wala namang sinasabi yung kampo ni si Mayor mismo. Ang nagsasalita yung mga vlogger niya. Ayan yun. Si Mayor, ang nag-aakusa ay matinong tao. Alex Lopez, abogado, ekonomista, negosyante. May dokumento, Partner Mike. May hawak siyang May dokumento. dokumento. Ngayon, may dokumento yan. Tapos sasabihin nila, fake news. Ay, paano naging fake news? Kaya yung mga fake news na yan, ano yan eh? Yan ay yung pangkaraniwang depensa ng mga tinatamaan. Pagka lumabas ang totoo, sa kanilang side, sasabihin nila, ay fake news yan kasi tinasaktan. Yun lang, napakasimple lang na dahilan. Pero sa totoo lang, walang fake news. Pati nga tayo, dinadami dito. Meron nga isang vlogger dyan, pati tayo,
Pati ang SMNI, dinadamay niya. Ano pa kailan sa atin? Trabaho tayo. Kasi sila, itong mga alipores ni Mayor Isko, hindi kasi mga taga-media yan eh. Kaya hindi nila alam ang trabaho ng media. Ang media, nag-i-interview lang. Pinanguhugutan tayo. Di kung fake news siya, di bugbugin nyo si Alex Lopez. O kung anong gusto nyo gawin kay Alex Lopez, gawin nyo. Kasi kung fake news, hindi nga fake news eh. May dokumento yung tao eh. Di sumagot na lang kayo. Bakit pati kami nag-i-interview yung aming trabaho sa media, kami mag-interview ang kahit sino, pinakikialaman ninyo. Merong isang ano dyan eh. Merong isang Gcash vlogger eh. Kaya tinatawag kong Gcash. Kaya tinatawag na Gcash vlogger kasi nangihingi ng pera sa mga viewers. Ba yan? Ako, pagka ang vlogger nangihingi ng pera, ang tawag ko dyan Gcash. Nangihingi ng pera sa mga viewers niya. O yan, tawag ko dyan Gcash. Sasabihin niya, pati tayo sa SMN ay binabanatan. Maling-mali yun kasi hindi kasi kayo media, hindi nyo alam ang trabaho namin. Ang trabaho namin mag-interview. Kahit sino interview namin. O kung ano sinabi na interview namin, maninindigan niya yun. Kung wala, yun ang babanatan namin pagka hindi nanindigan. Ay itong Alex Lopez, naninindigan, may dokumento siya. Binabanggit niya kung saan nangutang. Development Bank of the Philippines. O bakit galit na galit kayo? Alam mo yung pangungutang, speaking of loan, ang loan kasi legal. Yes. Walang bawal sa loan. Ang national government naglo-loan, ang pribadong sektor naglo-loan. Kahit na sinong local executive naglo-loan. Legal po yan eh. Hindi naman sinabing illegal eh. Ang sinabi lang, may loan. O di, kung wala, ipaliwanag nyo. Kung meron, ipaliwanag din ninyo. Ay bakit yung mga askal ni Mayor tahol ng tahol? Fake news. Askal talaga. Mahirap yan, partner. Lalo na kapag bayad, partner Mike, hirap basa na yan. Gcash eh. Di ba uso yung Gcash ngayon? Maraming vlogger ng Gcash. Okay na bang ingat tayo dyan. Di ba may problema ang Gcash kayo? Hindi. Gcash kasi, lalo yung pera eh. Hindi mo lang lang mo, darating sa yung pera mo eh. Madali lang kasi. Pati mga viewers, hinihingan ng pera. Kaya tawag ko sa mga ganyan, Gcash vlogger. Puro pera. Yung totoo, dito sa SMNI, walang fake. Kung sinasabi niyo yung fake yung kay Lopez, hindi totoo yun. Sabi nung mayor, sabi ni Alex Lopez, meron eh. May dokumento siya eh. Kaya nga sinasabi niyo yung fake kasi tinamaan kayo. Nasaktan kayo. At saka bakit pa yung mga askal ang nagsasalita? Bakit hindi yung inyong mayor ang magpaliwanag? Yung inyong mayor ang inaakusahan, hindi naman yung askal eh. Bakit tahol yung mga askal? Bakit hindi magpaliwanag yung mayor nyo? Ay totoo naman na number 3 lang ang Maynila. Sa Metro Manila. Nung una, number 1 yan. Ay bakit naging number 3 lang? Totoo rin na may pera kayo, meron kayong 14 billion. Totoo yun. Meron 14 billion ang Manila. O bakit may utang? Yung utang, hindi naman masama. Ipaliwanag lang ninyo. Yes. Yun lang naman yun eh. Hindi nakakaintindi ng batas yung mga askal kasi tahol lang tahol. Partner. Mahalaga, partner Mike, na ipaliwanag at na ipaalam natin sa publiko yung totoong nangyayari at na kailangan ng paliwanag ng tama mula naman sa other side. Ganun lang yun. Totoo yun. At saka tayo, nagbabalita lang. Ang trabaho natin mag-interview. Anong pakailan nila sa pag ginagawa nating interview? Trabaho natin yun. Di ba? Kahit yung isang vlogger na yan, na-interview rin natin dito sa SMNI. Tapos ngayon, binabanatan ng SMNI. Anong klase naman yan? Balimbing. Akala ko iba yung sinusuportahan, partner Mike. Malimbing na. Isko na siya ngayon eh. Naglipat na. Isko na siya ngayon. Lumipat na. Di ba? Kaya sinong may kredibilidad? Yung askal o yung network na katulad ng SMNI? Kaya nga tayo nandito, pinanindigan natin sinasabi. Trabaho kami mag-interview kahit sino. Ini-interview namin kung anong sinasabi nung aming ini-interview, yun ang balita. Sumagot kayo. Kung hindi kayo makasagot, problema niyo yun. May akusasyon, sumagot kayo. Pero inuulit ko, ang paglo-loan ay legal. Hindi po yan illegal. Legal na legal kahit sino naglo-loan. Kahit pribadong sektor. Kailangan lang ipaliwanag ng maayos. Paliwanag. Kasi ang collateral yan, taong bayan. Ang magbabayad ng lahat ng utang ng gobyerno, local and national, taong bayan ng collateral. Kaya ipaliwanag lang. Hindi po masamang magpaliwanag. Pero sabihin yung fake, di sisihin nyo si Lopez. Si Lopez ang nagsabi ng utang kayo eh. Yun ang sisihin nyo, huwag ang SMNI. Huwag ang nyo ako sabihin fake news. Kasi mayroon kami pinanguhugutan. May interview kami. Hindi naman kami nanghuhula lang. Pag nanghula ka, yun, malamang. Sabi, hindi naman nanghula. Meron nung in-interview, di ba? Ulit-ulit na nga. Tulad na lang dito, partner Mike, tama yan. Tulad na lang dito sa hacking issue ng Comelec. Although may ilan nagsasabing fake, pero maganda rin imbestigahan para malaman. Kasi wala namang masama kung hindi, di ba, kung iimbestigahan. At least may malalaman pa tayong
marami. May idea pa Oo. tayo at mapaghanda pa Correct. natin ang mga gagawin natin for the coming election. Oo, then pinaninindigan nun si Art di ba? Si Art ba yun? Si Art sa Tama, napapito ni Art, yung taga-bulletin. Pinaninindigan niya na merong hacking eh. O sabi ng COMELEC, wala. O edi magkaiba. O yan, mag-iimbestiga ngayon ng oversight. Yun ang importante. Yes. Hindi pa, huwag niyo sabihin fake news kaagad. Paano magiging fake news? May pinanggalingan. Mayroong pagpapatunay eh. O di ba kaya nga imbestiga sino nagsasabi ng totoo? Kasi ang COMELEC dapat hindi magsabi ng walang ng tapos kaagad kasi sila yung pagdududahan. Yun ang masakit sa COMELEC eh. Kasi tabi ng mga taga-COMELEC, maging maingat kayo sa pagsagot nyo. Huwag kayong defensive. Kasi pag defensive kayo, pagdududahan kayo. Dapat open kayo sa investigasyon. Huwag yung, wala namang hacking, wala namang nawala sa akin. Bakit ganon? O hindi totoo yung hacking, bakit ganon? Hindi. Huwag mo nang ganon. Kailangan mo na mag-imbestiga. Kasi pag defensive, pagdududa ang tao, may something. Huwag na huwag sanang magkaroon ng pagdududa ang tao sa COMELEC kasi mag-i-election tayo. Yung kredibilidad, yung katatagan, yung kapanipariwala, malinis na eleksyon, yun ang inaasahan natin. Kung kayo defensive, mahirap yan. Sana maingat kayo, mga taga-COMELEC, para... So ayan guys, nakita ninyo, narinig ninyo yung mga sinabi ni Mike Abe, napakalupit yun. Talagang yun ang banat. Pero anyway, eto lang kasi masasabi natin sa COMELEC hacking. Kung pinipilit talaga ng Manila Bulletin na mayroong hacking na nangyari sa COMELEC, ay mangyayari na naman sigurado ang pandaraya kasi nga nagkaroon na dati ng hacking issue na yan na nakarang eleksyon, hindi ba? Kahit kung hahanapin ninyo, may mga iba't ibang nationality na parang di umano lumalabas na bumoto dati kaya Leni Robredo. Ngayon, kung ipinipilit talaga ng Manila Bulletin na mayroong hacking na nangyari at naganap, ay kinakailangan talaga magkaroon ng investigation dyan. Pero ito nga kasi, meron o wala mang investigasyon, hindi na talaga mawawala sa tao ang magduda sa COMELEC. Pero siyempre, kung titignan at iintindi natin, ating susuriin, sino ba naman magsasabi doon sa parte ng COMELEC na tahak talaga sila? Natural, hindi sasabihin yan. Hindi aaminin yan. Kailangan naman na ipagsigawan nila na may hacking na nangyari. At kung nangyari na may hacking na, edi gumawa na sila ng solusyon ngayon, hindi ba? Ang daming mga haka-haka na lumalabas ngayon at hindi pa naman talaga napapatunayan yung hacking na yan. Pero isa lang kasi ang sigurado tayo. Isa lang ang alam natin na si BBM ay landslide ang boto nito na talaga namang iniiwan niya at nilalampaso talaga ang mga kalaban nito. Ngayon, kung matatalo si BBM sa darating na eleksyon, malamang alam na naman natin kung ano nangyari, di ba? Pero matulog kayo ha, kasi may nagsasabi na natulog lang daw ng madaling araw pag gising na ilawang na si Robredo. Kasi kung dilawan na naman, wala. Pakakainin lang tayo ng mga pangako niya, ng mga salita nila, yung mga pag-arte-arte nila sa camera, yung galing nilang, Diyos ko, kayang-kaya rin natin maging politiko sa salita. Yung mga magbigay tayo ng plataforma, kayang-kaya natin yan. Yung tipong parang seryoso tayo. Iba kasi yung gumagawa talaga at may resulta. Kumpara doon sa galing lang magsalita pero nakikita mo naman na pagka nandoon na sila, wala namang nagagawa, di ba?